Kalista, dalhin mo tong mga papeles sa kabilang department. Kailangan nila ito agad-agad. Seryosong sabi ni Miss Minchin habang iniaabot sa kanya ang isang folder. Opo ma'am, dadaling ko po agad. Magalang na sagot ni Kalista at walang pag-aalinlangan na sinunod ang utos. Pagkabukas ng elevator, maayos niyang hinawakan ng mga papeles at tumungo sa lobby upang dalhin ang mga ito sa itinakdang lugar. Ngunit pagdating niya sa lobby, nagulat siya nang biglang may isang batang babae na tumakbo papalapit sa kanya. Mommy! Tawag ng bata na may malaki at masayang ngiti habang patakbo itong lumapit sa kanya. Natigilan si Kalista. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Napatingin siya sa paligid. Nagbabaka sakali na may ibang taong tinatawag ang bata. Ngunit malinaw na siya ang tinutukoy nito. Ha? Tanong niya. Baka sa mukhang matinding pagtataka at pagkabigla. Hindi niya alam kung paano itong haharapin. Lalo na't wala naman siyang anak o kahit pa ideya kung bakit siya tinawag ng bata na mommy. Hindi maiwasang makuha ang atensyon ng ibang empleyado sa lobby. Nagkatinginan sa kanila at nagbubulungan. Hindi ako ang mommy mo, bata. Nagkakamali ka lang siguro, wala pa akong anak. No, you're my mommy. Pero, habang nakatitig pa rin si Kalista sa bata, narinig niya pa rin ang mga mahihinang bulungan ng mga empleyado sa paligid. Anak niya kaya talaga yan? Pero ang bata, kamukha niya ba? Parang hindi naman. Ang ganda ng bata eh. Manang nangang dating tapos may anak pa pala. Patuloy ang mga bulungan hanggang sa biglang naagaw ang atensyon ng lahat ng isang napakagwapong lalaki na nakaitim na suit. Tumigil ang oras para sa mga empleyado at halos lahat ay napasinghap sa gulat nang makalala kung sino ang taong yon. Si Mr. Quintin? Nagbalik na siya! Bulalas ang isang empleyado. Teka, hindi ba anak ni Mr. Quintin ang batang babae? Oo, natatandaan ko. Anak nga ni Sir ang batang babae. Pero, bakit si Kalista ang tinawag niyang mommy? Ano kayang nangyari? Si Kalista ba talagang ina ng kanyang anak? Bulong ng isa pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Kalista Aguirre ay isang simpleng babae na lumaki sa probinsya. Sa piling ng kanyang lola siya pinalaki at doon niya natutunan ng mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Bagamat hindi marangya ang kanilang buhay, masaya si Kalista sa simpleng pamumuhay nila. Determinado siyang makapagtapos ng pag-aaral upang maiahon ang sarili sa kahirapan at masuklian ang sakripisyo ng kanyang lola. Nang siya ay makapagtapos ng kolehiyo, nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila upang makahanap ng trabaho. Sa kabutihang palad, natanggap siya bilang empleyado sa isang malaking kumpanya, ang Canteen Enterprises. Ngunit, hindi rin naging madali para kay Kalistang makibagay sa mga tao roon. Wala pa lamang kasi nung kolehiyo siya, madalas na siyang kutsain na manang dahil sa kanyang estilo ng pananamit na laging lumaon at hindi naaayon sa uso. Madalas siyang kutiin ng mga kaklase niya noong nag-aaral pa siya dahil sa kanyang pangmanang at baduy ng mga kasuotan. Ganon pa man ay pinili niyang huwag pansinin ang mga taong iyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagiging praktikal kesa sa paghabol sa uso. At hanggang ngayon, ang pangungutya na yon ay hindi pa rin nawawala. Sa opisina, hindi rin siya nakaligtas sa mga matang mapanghusga. Maging ang mga kasamahan niya ay laging nag-uusap sa likod niya. Dahil sa kanyang simpleng kasuotan, mahabang palda, makapal na cardigan at halos wala pang makeup sa mukha. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik at masipag si Kalista sa kanyang trabaho. Hindi siya nagpapadala sa mga masasakit na salita o sa mapangmata ng iba sa kanya. Alam niyang hindi iyon ang sukatan ng kanyang halaga bilang tao. Habang naglalakad si Kalista sa hallway ng opisina, agad niyang narinig ang bulungan at tawanan ng ilang empleyado. Uy, si Manang!
Sabi ng isa na sinundan naman ng mahina ngunit halatang pagtawa ng iba. Grabe, hindi pa rin talaga siya marunong mag-ayos Dagdag pa ng isa na tila hindi naman alintana kung marinig man sila ni Calista. Alam niyang siya ang pinag-uusapan ngunit pinili niyang huwag mag-react. Diretso lamang ang tingin niya habang naglalakad. Bitbit ang mga papeles na kailangan niyang ipasa. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Mula pa ng kolehiyo, lagi na siyang tinatawag na manang, kaya hindi na bago sa kanya ang mapanirang salita. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, mas pinili niya na lang na ituon ang atensyon sa kanyang trabaho. Sila na nga itong may oras manlait. Sila rin ang walang maipakita na magandang trabaho. Naisip niya habang patuloy na naglalakad. Hindi niya pinansin ang mga tao at diretso siyang nagtungo sa kanyang desk. Habang abala si Calista sa kanyang ginagawa, kumatok sa opisina niya ang opisina ni Miss Vincent at sinabi na pinapupunta siya nito sa opisina nito kaya naman agad siyang tumalima. Calista, dalhin mo itong papeles sa kabilang department. Kailangan nila ito agad-agad. Seryosong sabi ni Miss Vincent habang inaabot sa kanya ang isang folder. Opo ma'am, dadalhin ko po agad. Magalang na sagot ni Calista at walang pag-aalinlangan na sinunod ang utos. Pagkabukas ng elevator, maayos niyang hinawakan ng mga papeles at tumungo sa lobby upang dalhin ang mga ito sa itinakdang lugar. Ngunit pagdating niya sa lobby, nagulat siya nang biglang may isang batang babae na tumakbo papalapit sa kanya. Mommy! Tawag ng bata na may malakit na sayang ngiti habang patakbo itong lumalapit sa kanya. Natigilan si Calista. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Napatingin siya sa paligid. Nagbabaka sakali na may ibang taong tinatawag ang bata, ngunit malinaw na siya ang tinutukoy nito. Huh? Tanong niya, baka sa mukhang matinding pagtataka at pagkabigla. Hindi niya alam kung paano ito haharapin, lalo na at wala siyang anak o kahit pa ideya kung bakit siya tinawag ng bata na mommy. Hindi tuloy may iwasang makuha ang atensyon ng ibang empleyado sa lobby na nagtinginan sa kanila at nagbubulungan. Hindi ako ang mommy mo bata, nagkakamali ka lang siguro. Wala pa akong anak. No, you're my mommy. Pero habang nakatitig pa rin si Calista sa bata, naririnig niya ang mahihinang bulungan ng mga empleyado sa gilid. Anak niya kaya talaga yun? Pero ang bata, kamukha niya ba? Parang hindi naman. Ang ganda ng bata Manang na nga ang dating tapos may anak pa pala. Patuloy ang mga bulungan hanggang sa biglang naagaw ang atensyon ng lahat ng isang napakagwapong lalaki na nakaitim na suit. Tumigil ang oras para sa mga empleyado at halos lahat ay napasinghap sa gulat nang makilala kung sino ang taong yon. Si Mr. Quintin! Nagbalik na siya! Bulalas ang isang empleyado. Teka, hindi ba't anak ni Mr. Quintin ang batang babae? Oo, natatandaan ko. Anak nga ni Sir ang batang babae. Pero, bakit si Calista ang tinawag niyang mommy? Ano kaya nangyari? Si Calista ba talagang ina ng anak niya? Bulong ng isa pa. Sila Clan Quintin, ang kilalang CEO ng kumpanya, ay seryosong lumapit kay Calista at sa bata. Ang presensya nito ay nagdala ng tahimik na tensyon sa paligid habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa eksena. Nagulat si Calista nang tumigil si Quintin sa harapan niya. Matangkad, gwapo at may otoridad ang tindig nito. Hindi niya alam kung bakit siya ang target ng pansin nito. Mariin tuloy siyang napalunok at nakadama ng takot. Pasensya na, mahinang sabi ni Quintin habang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay yumuko ito sa bata at mahinang sinabi. Hindi siya ang mommy mo, sweetheart. Ngunit sa halip na tanggapin ng bata ang sinabi ng ama, umiling ito at nagpipilit. Siya po ang mommy ko, daddy. Siya po talaga. Halos bumagsak ang mga papeles sa mga kamay ni Calista habang gulat na gulat siya sa sinasabi ng bata. Lalong lumakas ang bulungan ng mga empleyado. Totoo kayang anak nila ang batang babae? Si Calista at Mr. Quintin? Imposible. Hindi alam ni Calista kung ano ang gagawin o sasabihin. Sa gitna ng gulo, ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisi habang halos sumabog ang tensyon sa lobby.
Nagpumigla si Calista sa tensyon ng sitwasyon at yumuko upang kausapin ng bata. Malumanay, ngunit medyo aligaga niyang sinabi, "I'm sorry bata, pero hindi talaga ako ang mommy mo. Nagkakamali ka lang siguro. Empleyado lang ako dito at wala pa akong anak." Ngunit, mariing umili ang bata at mas lalong kumapit sa kanya. "No, you're lying! You're my mommy. I know you are." Hinila nito ang palda niya at nanatiling nakayakap sa kanyang binti. Tila takot na takot siyang lumayo. Nagulat si Calista sa reaksyon ng bata at lalo siyang nailang nang mapansin niya ang titig ng mga empleyado na para bang pinapanood nila ang isang eksenang kinuha mula sa teleserye. Naririnig pa rin ang mga bulungan. Si Calista talaga ang mommy? May sikreto kaya tong si Mr. Quintin at si Manang? Grabe, ang gwapo ni Sir Quintin. Magagawa niyang patulan ng isang manang na gaya ni Calista? Napatingin si Quintin kay Calista. Halatang hirap na hirap sa sitwasyon. Huminga ito ng malalim bago magtanong. "Pwede mo ba akong tulungan na dali ng anak ko sa opisina ko?" Ayaw niyang sumama sa akin. Nag-alangan man ay tumango si Calista. Sige po sir." Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinubukang pakalmahin ito habang sabay silang naglakad kasama si Quintin na pumunta sa elevator. Ang bata ay mahigpit pa rin nakakapit sa kanya. Tila hindi ito papayag na humiwalay kahit saglit. Habang naglalakad sila, lalo pang lumakas ang mga bulungan ng mga empleyado sa paligid. Ang bigat ng drama na to. Ano kayang totoo? Si Mr. Quintin at Calista may anak? Paano nangyari yun? Grabe si Manang, may koneksyon pala kay Mr. Quintin. Nang makarating sila sa elevator, naramdaman ni Calista ang bigat ng tingin ng mga tao. Kahit papaano, pilit niyang ininda ang nakakailang na sitwasyon at siniguradong kalmado ang bata habang patuloy siyang sinusundan ng masinsinang titig ni Mr. Quintin. Pagdating nila sa opisina ni Mr. Quintin, agad na umupo ang bata sa sofa. Mahigpit pa rin ang hawak nito sa kamay ni Calista. Si Mr. Quintin naman ay lumapit sa bata. Lumuhod sa harapan nito at malumanay na kinausap. "Sweetheart," simulang sabi ni Mr. Quintin sa anak, "I know you really want her to be your mommy, but she's not. You can't decide something like that." Ngunit tumingin ng diretso ang bata kay Mr. Quintin. Matigas ang tono nito nang magsalita. "I don't care. I want her to be my mommy. She's my mommy. I knew it." Huminga ng malalim ni Mr. Quintin. Pilit na inuunawa ang anak. "Listen to me, darling. I know you're confused, but this isn't how it works. She's not your mom and..." Bago pa matapos si Mr. Quintin ang sasabihin, mahigpit na niyakap ng bata ang braso ni Calista. "No! I don't care! I want her! I want her to be my mommy!" Sa gilid naman, nanatili lamang na tahimik si Calista. Gulat na gulat sa nangyayari. Lalo pa siyang nabigla nang mapansin niya ang paligid ng opisina. Ang disenyo, ang mga larawang nakasabit, at ang pangalan sa desk. Lachlan Quintin, CEO. Napatingin si Calista kay Mr. Quintin na noon ay pilit pa rin iniintindi ang anak. Hindi siya makapaniwala. Siya pala ang bagong CEO namin. Siya ang anak ng may-ari ng kumpanya na tumira sa ibang bansa. Naramdaman niya bigla ang pag-init ng kanyang pisngi dahil sa kaba. Habang abala pa rin si Lachlan sa pangungumbinsi sa anak nito, hindi pa rin mawala sa isipan ni Calista ang lahat ng bulong-bulungan sa hallway kanina. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng lahat nang makita nila si Mr. Quintin at ang bata. Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakaila ang kanyang nararamdaman na awa para sa batang babae. Mukhang desperado itong magkaroon ng ina. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinipili nito. Wala siya magawa kundi panoorin ng mag-ama habang sinusubukan ni Mr. Quintin na maipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Mr. Quintin habang naupo sa swivel chair ng opisina. Alam nitong wala na itong magagawa sa pagiging matigas ng ulo ng anak nito. Kita ni Calista na suko na ito sa katigasan ng ulo ng anak. Kaya hinayaan na muna nito ang anak. Si Yanzi naman ay lumapit sa sofa kung saan nakatayo si Calista at tinawakan muli ang kanyang kamay. "From now on, you're going to be my mommy," sabi pa ng bata na may kasiguraduhan sa boses nito.
Napanganga si Calista sa gulat at litong-lito ito kung paanong sasagutin ng bata. Ano ba tong pinasok ko? Tanong niya sa sarili habang nakatingin kay Yanzi. Maya-maya ay sumandal si Mr. Quintin sa upuan at huminga ng malalim. Sinabi rin nito na maupo siya sa visitor's chair sa tapat nito kaya agad naman siyang tumalima. I'm sorry about that. Sabi nito na ang tono ay humihingi ng pasensya ngunit halatang pagod na rin sa sitwasyon. I'm sure this must be confusing for you. Tumingin ito ng diretsyo kay Calista at nagpakilala. By the way, I'm Lachlan Quintin. You must know by now that I'm the new CEO of this company. Ang anak ko naman ay si Yazi Quintin. Napilitang ngumiti si Calista kahit nahihiya. Yes sir, I've heard about you. Tumango naman si Quintin. And you are? Tanong nito. Nag-ayos ng postura si Calista bago sumagot. I'm Calista Aguirre, sir. I started working here almost a year ago sa marketing department po. Marketing, huh? Muling tanong ni Quintin habang iniisip ang pangalan niya. And you've been here for a year? Tumango si Calista. Yes, sir. Almost a year. Tinitigan siya ni Quintin saglit. Tila nagtataka kung paano napunta sa ganitong sitwasyon ang lahat. Well, Calista, I appreciate your patience. This isn't exactly a normal workday, is it? Maliit na ngumiti si Calista. Kahit nananatili pa rin ang kaba. It's alright, sir. I understand. Ngunit bago pa matapos ang usapan nila, biglang tumingin si Yazi kay Calista at bumulong. Mommy, can we go home now? Napatitig muli si Calista kay Quintin. Umaasang mahahanap ang tamang sagot sa sitwasyon na tila mas lalong gumugulo. Bago pa man makahanap ng sagot si Calista, sila nang sumagot sa tanong ng kanyang anak. Yanzi, she can't come with us yet. She has work to do. Mahinahon na paliwanag nito habang nakatingin sa anak. Napangiwi naman si Yanzi. When can she come to our house then? Tanong nito. Pag-uusapan pa namin. Sagot ni Lachlan. Ang tinig nito ay may halong pasensya at pagod. Alam nito hindi nito basta mapipilit ang sitwasyon. Lalo na si Yanzi ay masyadong matigas ang ulo. Ngunit nagpaut si Yanzi at sinabing, But I want her to come now, Daddy, please. Huminga ng malalim si Lachlan at muling tumingin sa anak. Yanzi, I told you, wait a little longer, okay? We'll figure it out. Habang pinapanood ang mag-ama, si Calista naman ay nanatili lamang na nakatayo. Lutang sa mga nangyayari. Pumunta lang naman ako dito para magdala ng papeles. Bakit parang nadamay pa yata ako? Hindi ko maintindihan na drama ng pamilyang to. Tanong niya sa sarili. Hindi niya mapigilang mapatitig kay Yanzi na patuloy naman ang pagpoprotesta. At kay Lachlan Quintin na bagamat halatang napapagod ay nananatiling kalmado. Napakagwapo niya talaga kahit nai-stress na. Teka, ano ba itong iniisip ko? Focus, Calista. Ngunit bago pa niya maayos ang sarili, muling nagsalita si Mr. Quintin. Calista, I apologize for my daughter's persistence. I promise this won't interfere with your work. Please bear with us for now. Tumango naman si Calista at pilit na ngumiti, kahit halata ang kaba. It's alright, sir. I understand. Sagot niya, kahit ang tono ay lalo lang siyang nabigla at litong-lito pa rin sa buong sitwasyon. Huminga ng malalim si Mr. Quintin bago tumingin kay Calista. You should head back to work now. I'll take care of my daughter. Sabi nito sa seryosong tono. Ngunit sapat ang lambing upang hindi ito magmukhang utos. Agad naman na umiling si Yanzi. No, she stays here. Mommy stays with me. Madiing protesta ng bata at saka lumapit at agad na pinulupot ang mga braso kay Calista. Napatingin si Calista kay Mr. Quintin at tila humihingi ng tulong. Ngunit sa halip na makialam, si Lachlan ay umupo lang muli sa swivel chair. Marahil ay sinusubukan na pigilan ang stress. Dahil dito, nagpa siya si Calista na ito na ang magpaliwanag. Iumuko siya upang magbantay ang kanyang tingin kay Yanzi. Yanzi, I need to go back to work. I have important things to finish pa. But, saglit siyang tumigil at tinawakan ng kamay ng bata. I'll come back once I'm done, okay?
Can you be a good girl and wait for me? Napatingin naman si Yanzi sa kanya tila nag-iisip. You promise? Tanong nito sa medyo nag-aalangan. Ngumiti si Calista at tumango. I promise. For some reason, nakinig si Yanzi. Unti-unting binitawan nito ang mahigpit na pagkakayakap sa kanya at tumabi na lang sa ama nito. Okay, but you'll come back, right? Tanong nito bilang paniniguro. Oo naman. Sagot ni Calista bago tumayo at bahagyang yumuko kay Mr. Quintin. I'll head back now, sir. Thank you. Sabi naman sa kanya ni Mr. Quintin na may bahagyang ngiti sa labi. Paglabas si Calista ng opisina, dama niya agad ang mga nagtatanong na tingin ng ibang empleyado sa hallway. Rinig niya ang kanilang bulungan at tila mga tanong na hindi sinasabi sa harapan niya. Hindi alam ang gagawin. Napayuko na lamang siya at nagmadaling bumalik sa kanyang desk. Ano bang pinasok ko? Tanong niya sa sarili habang pilit na binabalik ang focus sa trabaho. Habang abala si Calista sa pakikipag-usap sa ibang mga katrabaho niya tungkol sa isang report, bigla siyang napalingon nang marinig ang pamilyar na boses ni Yanzi. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Kitang-kita ang saya sa mukha. Mommy, we're going home now. May kailangan pa pong gawin si Daddy sa house po. Masayang sabi nito habang mahigpit siyang niyakap. Nagulat ang ibang empleyado sa eksena at nagsimulang magbulungan muli. Napangiti si Calista sa bata at yumuko upang kausapin ito. Really? You're going home na, Yanzi? Tumango ang bata. Tila ayaw pa siyang bitawan. Yes, but I'll miss you, Mommy. Napangiti si Calista sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ulit si Yanzi. Give me a kiss, Mommy. Nagulat si Calista, lalo na nang maghintay ang bata sa hinihingi nito. Wala naman siyang magawa, kundi ang halikan nito sa pisngi. There you go. Happy now? Tanong niya nang nakangiti. Tumawa naman si Yanzi tumango. Ngunit agad nitong nalingon ng ama. Daddy, kiss Mommy too. Biglang natigil si Calista. Hindi siya nakakilos at pakiramdam niya ay huminto ang oras. Pati ang ibang empleyado ay tila napahinto rin. Naghihintay sa mangyayari. Yanzi, that's enough. Sabi nila Clan, ngunit makulit ang bata. No, you have to kiss her too, Daddy. Napatingin sila Clan kay Calista. At si Calista naman ay halos hindi makatingin ng diretsyo. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya habang dahang-dahang lumalapit si Mr. Quintin sa kanya. Hahalikan ba niya ako? Tanong niya sa sarili. Hindi malaman ang gagawin. Nang tumapat sila Clan sa kanya, hindi niya na napigilan na magpikit ng mata. Ngunit nagulat siya nang imbes na halikan siya, niyakap siya nito. Thank you for taking care of my daughter today. Sabi nila Clan sa mahina at seryosong boses na para sa kanilang dalawa lang. Nang maghiwalay ang yakap, ngumiti sila Clan. We'll see you tomorrow, Calista. Tumingin ito kay Yanzi. Come on, let's go. Bye, Mommy! Masayang sigaw ni Yanzi at kumakaway pa habang papalayo. Naiwan si Calista na para bang nakalutang sa ulap. Habang ang mga empleyado sa paligid naman ay nagpatuloy sa kanilang mga bulungan. Ang iba ay nakatingin pa rin sa kanya. Hindi niya alam kung paano babalikan ang normal na ritmo ng araw pagkatapos ng nangyari. Kinabukasan, pagdating ni Calista sa opisina, agad siyang sinalubong ng kanyang work best friend na si Sophie. May dala itong kape pero halata sa mukha nito ang nakakalokong ngiti na parang may binabalak na naman itong pang-aasar. Aba, ikaw ha? Bugad ni Sophie habang nilalapitan siya. Hindi mo man lang sinabi sa akin na ikaw palang ina ng anak ng CEO. Napahinto si Calista. Namula agad ang pisngi. Ano ba, Sophie? Hindi totoo yan. Tanggin niya. Pero mas lalo namang kumunot ang noon ni Sophie at mas lalong ng asar. Hoy, huwag kang magkaila. Alam mo bang shock na shock ako sa balitang bumungad sa akin kahapon? Tumikim si Sophie at biglang nagdrama. Like imagine kung ano na lang nararamdaman ko noong pagbalik ko sa trabaho after 1 week of vacation. Nalaman ko na ang best friend ko pala ay tunay na ina ng anak ng CEO. Ang OA mo talaga, Sophie. Hindi nga yun totoo eh. Inisasabi pa ni Calista.
Pero hindi naman ito mapigilan na mapangiti. Anong OA? Ano bang ibig sabihin ng mga eksenang narinig ko, ha? Sabay kurot pa sa tagiliran ni Calista. Ikaw talaga, may relasyon pala kayo ni Mr. Quintin tapos tinatago mo pa. Kahit sa akin na BFF mo, hindi mo malang sinasabi, kaloka ka. Napailing si Calista. Pilit na itinanggi ang lahat. Wala, okay? Ang kulit mo. Pero hindi pa rin tumigil si Sophie. Oo na, sige na, wala raw. Pero Calista, grabe ka. Yung bata tinatawag kang mommy. At si Mr. CEO, napaka-sweet sa'yo. As in... di pa ba yun malinaw na may something kayo? Pinilit lang ako ni Yanzi. Paliwanag ni Calista. Pero alam niya namang wala siyang taka sa pang-aasar ng kaibigan. Sure ka. Kasi sabi nila parang iba daw ang vibe ni Mr. Quintin. Tingin ko kinikilig siya sa'yo. Bulong ni Sophie tapos ay tumawa ng malakas. Nako friend, kapag naging Mrs. CEO ka, huwag mo akong kakalimutan na gawing maid of honor ha. Ang kulit mo talaga. Tumalikod si Calista. Kunwaring hindi napapatol pero ramdam niya ang bahagyang kilig sa sinabi ni Sophie. Kahit alam niyang imposibleng mangyaring iniisip nito. Pagdating ni Calista sa opisina, laking gulat niya nang halos lahat ng empleyado ay bumati sa kanya. Good morning, Miss Calista. Bati ng isang kasamahan na dati halos hindi siya pansinin. Good morning din po. Sagot niya na halatang naguguluhan. Habang naglalakad siya, may isa pang lumapit. Gusto mo ng kape? Freshly brewed to. Akong kukuha para sa'yo. Ha? Hindi na, salamat. Alanganing sagot niya. Hindi pa rin makapaniwala sa pagbabago ng pakikitungo ng mga tao sa kanya. Dati-rate, puro masasakit na salita ang naririnig niya mula sa kanila. Ngayon, ay parang bigla silang nagiging mabait. Sa gitna ng kalituhan niya, lumapit si Sophie at tumayo sa tabi niya. Tingnan mo na lang tong mga to. Akala mo kung sino mga anghel. Bulong ni Sophie habang iniiling ang ulo. Nagpabait-baitan bigla. Hindi na nakapagsalita pa si Calista, pero alam niyang may punto naman ang kaibigan. Ngumisi si Sophie at biglang tumawa na mahina. Hay nako friend, iba talaga ang power ng wifey ng CEO. Dagdag nito, sabay kurot sa braso ni Calista. Ano ka ba? Mahina niyang sagot, habang pilit na itinatago ang pagkapahiya at kilig. Alam niya hindi totoo, pero hindi pa rin niya maiwasang mapaisip sa mga nangyayari. Abala si Calista sa trabaho at kasalukuyang nakikipag-usap sa isang kasamahan tungkol sa mga dokumentong kailangang ipasa. Calista, siguraduhin mo na maayos ang lahat ng ito bago ang meeting mamaya, ha? Sabi ng kausap niya habang iniaabot ang folder. Opo, walang problema. Ako pong bahala dito. Sagot niya ng may kumpiyansa, sabay silip sa mga papeles. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumawag. Mommy, Mommy! I'm here na po! Napahinto siya sa pagsasalita at agad na lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Yanzi na naka-pink na dress. Masayang tumatakbo palapit sa kanya. Mommy! Muling sigaw ni Yanzi sabay yakap sa kanyang mga binti. Awkward na tumingin siya sa paligid nang maramdaman ang lahat ng mata ng mga empleyado sa kanila. Napatingin din siya sa likuran ng bata at doon niya nakita si Mr. Quintin, abala sa pakikipag-usap sa tawag. Nakasuot ito ng maayos na suit. Ang isang kamay ay hawak ang cellphone na nakatapat sa tenga nito, habang ang isa naman ay nasa bulsa ng pantalon. Kahit paabala sa pakikipag-usap, ang presensya nito ay agad na umagaw ng atensyon ng lahat. Parang bumagal ang oras para kay Calista habang pinagmamasdan nito. Ang tindig ni Mr. Quintin ay sobrang gwapo. Tila parang bumababa mula sa isang magazine cover. Mommy, I miss you! Sabi pa ni Yanzi na tila walang pakialam sa mga tao sa paligid. Yanzi, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nahihiya dahil nararamdaman niyang lahat ng mga mata ng empleyado ay nasa kanila. Mommy, I asked Daddy na isama niya po ulit ako sa work niya para makita po ulit kita. Sabi ni Yanzi na may malaking ngiti habang mahigpit na nakayakap kay Calista. Yanzi, di ba dapat nasa school ka ngayon? Tanong ni Calista.
Pilit na hiningitian ng bata kahit nahihiya na siya dahil naman niyang pinapanood sila ng mga empleyado. Hindi po, Mommy. Next week pa po ang start ng school ko. Transfer po kasi ako. Sabi ko rin po kay Daddy kanina na dito na lang ako para makita ka. Sagot ni Yanzi. Sabay hawak sa kamay niya. Pwede po ba ako magstay dito with you while nasa meeting po si Daddy? Bago naman siya makasagot, nakita niyang papalapit na si Mr. Kentin. Napatingin siya rito at tila lumakas ang kabog ng kanyang puso. Good morning po, sir. Awkward na bati niya sa bayoko. Tumango lamang si Kentin sa kanya at tinubad ang suot na earphones. Tumingin kay Yanzi bago muling bumaling kay Kalista. Marami kang trabaho? Tanong nito. Opo, sir. Sagot niya at pilit na iniiwas ang tingin dahil sa kaba. Sagot ni Lachlan. Bahagyang tumigil sa pag-iisip bago magsalita ulit. Ngayon ay diretsong English. We'll reduce some of your workload. Nagulat siya sa sinabi nito. Kaya mabilis siyang umiling. No sir, that's not necessary. I can handle it. Promise. Pero si Kentin ay tila hindi nababahala. It's not up for debate. Sagot nito ng may kalmadong tono. Ngunit may diin sa boses. Kaya't wala na siyang nagawa kundi tumanguna lamang. Samantala si Yanzi naman ay nakangiting nakatingin lamang sa kanilang dalawa. Tila natutuwa sa interaksyon nila. Daddy, can Mommy eat lunch with us later? Tanong ng bata. Dahilan para mas lalo pang mapatingin si Kalista kay Kentin na ngayon ay nakangiting bahagya bago sumagot. We'll see. Napansin ni Mr. Kentin na mukhang ayaw pang bumitaw ni Yanzi kay Kalista kaya't mahinahon niyang kinausap ang anak. Yanzi, say goodbye to Mommy for now. She has work to do. Malumanay niyang sabi habang nakatingin sa bata. Tumango si Yanzi at mahigpit na niyakap si Kalista. Bye-bye, Mommy. I'll see you later. Masaya nitong ngumiti, lumingon sa ama. Magbabay ka rin po kay Mommy, Daddy. Awkward silang nagkatinginan. Tumikim naman si Mr. Kentin at sinunod ko ano ang sinabi ng anak. Matapos noon ay tahimik yung pinagmasdan si Mr. Kentin na tumango lamang sa anak. Saka ito ay nilalayan papunta sa elevator. Habang papalayo ang mag-ama, hindi napigilan ni Kalista na mapako ang tingin sa kanila. Si Yanzi ay masayang humahawak sa kamay ng ama. Nang makarating sila sa elevator, bumukas iyon at hinayaang pumasok ang mag-ama. Bago tuluyang sumarang pinto, tumingin pa si Yanzi kay Kalista at kumaway ulit. Napailing na lamang si Kalista ng mahina at bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit hindi maiwasang mag-isip sa nangyari. Habang abala si Kalista sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa, biglang sumulpot si Sophie sa tabi niya. May daladalang kape at isang malawak na ngiti. Aba, dinay-dinay ka pa dyan ha? Biro ni Sophie habang inilalapag ang kape sa mesa ni Kalista. Huling-huli na kayo sa akto kanina. Parang isa talagang happy family. May pababay pa na nasa iisang building lang naman. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na anak mo yun. Napatingin si Kalista kay Sophie at napailing na lang. Sophie, ilang beses ko pang sinabi na hindi ko nga anak si Yanzi. Sagot niya habang patuloy na inaayos ang mga papeles. Pero hindi pa rin nagpatinag si Sophie. Talaga? Bakit parang si Mr. Kentin at Yanzi? Sila mismo nagsasabing ikaw ang mommy niya. At teka, ano yung sinabi niya kanina? I asked Daddy na isama niya ako para makita kita? Ang sweet! Tumigil saglit si Kalista sa ginawa at napabundong hininga. Sophie, hindi talaga. Hindi ko alam kung bakit ganun yung Yanzi pero siguro dahil destiny. Mabilis na sagot ni Sophie sabay kindat. Alam mo Kalista, kung ako nasa posisyon mo, hindi ko na i-deny. Girl, CEO na gwapo tapos sweet pa yung anak, aba jackpot ka na. Natawa na lang si Kalista habang pilit iniiwasan ng mga pang-aasar ni Sophie. Tama na Sophie, balik ka na sa trabaho mo baka pagalitan ka ni Sir Kentin. Ngunit bago umalis, muling ngumiti si Sophie at nagsabi, alam mo Kalista, kahit anong sabihin mo, bagay talaga kayo. Para kayong perfect family. Abala si Kalista sa trabaho nang biglang lumapit sa kanya ang isang empleyado.
kasama ang batang si Yanzi. Miss Aguirre, pasensya na sa abala. Pero dadaling ko muna rito si Yanzi. Wala raw siyang kasama sa office ni Sir Quintin at gusto niya raw na ikaw ang kasama niya. Paliwanag nito, sabay ngiti kay Yanzi. Mommy! Masayang tawag ni Yanzi habang tumatakbo papunta kay Calista at yumakap sa kanya. Nagulat si Calista, pero napalitan din ng ngiti ang kanyang reaksyon. Yanzi, bakit nandito ka? Tanong niya ng malumanay. I asked Daddy if I can stay with you while he's busy. Sagot ni Yanzi na nakangiti at kitang-kita ang saya sa mukha. Ha? E nasan ba ang daddy mo ngayon? Sabi niya po may emergency meeting daw po siya at doon daw po muna ako sa office niya pero na-bored po ako doon kaya dito po muna ako. Napakamot naman ng ulo si Calista habang napubuntong hininga. Ganun ba? Oo, sige, dito ka muna habang wala si daddy mo. Habang masaya silang nag-uusap, biglang sumulpot na naman si Sophie. Para talagang kabuti na bigla na lang sumusulpot. May bit-bit pang clipboard. Oh, nandito pa lang anak mo. Nasaan ang daddy niya? May meeting pa raw. Sagot niya. Tumingin din si Yanzi kay Sophie tsaka mahindi na nagtanong. Who are you? Lumapit si Sophie at yumiti. Hi, I'm Sophie, your mommy's best friend. Sagot nito. Nag-isip saglit si Yanzi at tumingin kay Calista. Mommy, is she really your best friend? Tumango naman si Calista sabay sabi. Yes, she is. Ngumiti ulit si Yanzi at inaabot ang kamay kay Sophie. Hi Ate Sophie, I'm Yanzi Quintin po. Nice to meet you. Tuwang-tuwa si Sophie at inaabot ang kamay ng bata. Nice to meet you too, Yanzi. Ang bait mo naman. Ganda-ganda pa ng dress mo, tsaka napakaganda mo rin. Thank you po. Malambing na sagot ni Yanzi. Habang pinapanood ni Calista ang interaksyon ng dalawa, naisip niya kung gaanong kabilis magaan ang loob si Yanzi sa mga tao. Abala si Yanzi sa pakikipag-usap sa ibang empleyado. Nakaupo ito sa isang maliit na sofa sa lounge area. Napapaligiran ng ilang mga curious na staff. Wow, ang cute mo naman, Yanzi. Hindi ako makapaniwala na sinasama ka na ng daddy mo dito. Ilang taon ka na? Tanong ng isang babaeng empleyado na nagdala pa ng juice para sa bata. I'm 5 years old na po. Masiglang sagot ni Yanzi sabay kuha ng baso ng juice. Thank you po. Ang bait naman ng batang to, mahal na siguro sa mommy niya, no? Dagdag pa ng isang empleyado sabay tingin kay Calista. Opo, mabait po si mommy Calista eh. While si daddy po masungit, kaya for sure kay mami po ako nagmana. Oo nga, mabait ang mommy mo. Opo, malawak na ngumiti naman si Calista. At saka pretty rin po siya, kaya nga po love na love namin siya ni daddy eh. Napangiti rin si Calista, pero nag-iwas din agad ng tingin. Sinubukan niyang ibalik na ang atensyon sa papel sa kanyang mesa. What's your favorite color, Yanzi? Tanong naman ng isa pang empleyado. Pink, like my dress. Sagot ni Yanzi habang masayang pinapakita ang kanyang palda na ikinatuwa naman ng mga nakapaligid sa kanya. Ang ganda-ganda talaga ng bata na ito, napaka-charming pa. Bulong ng isa sa mga empleyado na narinig din ni Calista. Habang patuloy ang masayang kwentuhan, biglang lumapit si Yanzi kay Calista at tinawakan ng kanyang kamay. Mommy, they're so nice to me. I like them. Napangiti si Calista at hinaplos ang ulo ng bata. I'm glad you're having fun, Yanzi. Mabait talaga si Yanzi. Biglang sabi ng isang empleyado. Sana araw-araw ka naming makasama dito. I'll ask my daddy po. Sabi po kasi niya hindi ko raw po pwedeng laging abalahin ng mommy ko kasi super busy daw po siya sa work. Sagot naman ni Yanzi. Paborito mo bang samahan ng mommy mo habang nag-work? Curious naman o usisa nung isa pa. Opo, she's so masipag po kasi kaya po nag-work si mommy na inspired din po ako na mag-aral ng mabuti. Wow, ang galing naman. Napatingin si Calista sa paligid. Ramdam niya ang kasiyahan at kabaitan ng mga empleyado sa bata. Naisip niya na kahit papaano nagdudulot si Yanzi ng kakaibang saya sa opisina. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, hindi niya mapigilang mapangiti. Napaka-innocent at sweet talaga ng bata, kaya hindi din nakakapagtaka kung bakit mabilis itong napapalapit sa mga tao.
Lumipas ang oras at abala pa rin si Calista sa kanyang trabaho, habang si Yancy naman ay masiglang nakikipagkwentuhan sa mga empleyado sa lounge area. Napapangiti si Calista sa tuwing naririnig ang tawanan at masayang usapan ng bata at ng mga empleyado. Hindi niya maipaliwanag pero nakakagaan ng loob ang presensya ni Yancy sa opisina. Maya-maya lumapit ang isa sa mga empleyado kay Calista. "Miss Calista," tawag nito. "Nakita ko po nakatulog na si Yancy sa couch." Napahinto si Calista sa ginagawa at tumingon sa direksyon ni Yancy. Totoo nga, mahimbing na itong natutulog. Ang maliit na katawan nito ay nakaayos sa couch. Ngunit halatang hindi komportable. Tumayo si Calista at lumapit sa bata. Anilis niya ang kanyang blazer at maingat na kinumutan si Yancy. "Ang bilis niya nakatulog." Mahina niyang sabi sabay inayos ang posisyon ng bata para mas komportable ito. Habang ginagawa iyon, isang tahimik na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Babalik na sana siya sa kanyang mesa nang biglang magsalita si Yancy sa mahina ngunit malinaw na boses. "Mommy, don't go. Stay here." Bulong nito habang nakapikit pa rin ang mga mata. Hindi alam ni Calista kung paanong sasagutin iyon, kaya napupuntong hininga siya. Bigla namang lumapit ang isa pang empleyado. "Miss Calista, kunin ko na lang po yung laptop ninyo sa table ninyo para dito na kayo magtrabaho habang binabantayan ho ninyo si Yancy." Alok nito. Nag-alangan man ay tumango na rin si Calista. Sige po, salamat." Habang inaayos ang laptop, umupo siya sa may uluhan ni Yancy. Maingat niyang pinaunanan ng ulo ng bata sa kanyang hita para mas maging komportable ito. Tila kusa na lang nagumalaw ang kanyang mga kamay at banayad niyang hinaplos ang buhok ni Yancy. Ilang sandali pa, bumalik ng empleyado dala ang laptop niya. "Ito po, Miss Calista, para kahit papaano makatrabaho kayo habang binabantayan si Yancy." Ani nito sabay abot sa laptop. "Salamat," sabi niya habang nakaupo ng maayos. Sinimulan niya na magtrabaho muli habang si Yancy mahimbing pa rin natutulog sa kanyang kadungan. Sa bawat paglingon niya sa bata, hindi niya maiwasang mapangiti at maramdaman ang kakaibang init sa kanyang puso. Maya-maya dumating si Mr. Quintin sa lounge. Halatang pagod mula sa emergency meeting. Napakunot ang noon nito nang makita si Yancy na mahimbing na natutulog at may bahagyang gulat sa ekspresyon nito. Nilapitan niya si Calista at tumingin sa kanya. "Nakatulog po siya, sir," mahinang sabi ni Calista habang tumitingin din kay Yancy. "Napagod po yata sa pakikipagkwentuhan sa mga empleyado." Tumango naman si Mr. Quintin at lumapit sa couch. Yumuko ito sa anak at maingat na inalis ang ilang hibla ng buhok sa noo ni Yancy. Halos mapigil ni Calista ang kanyang hininga. Napakalapit ni Mr. Quintin ngayon sa kanya at dama niya ang mainit nitong presensya. Mabilis ang tibok ng puso niya, lalo na nang maamoy niya ang pabango nito. Mabango at sophisticated, katulad nito. Tumingin si Mr. Quintin sa kanya, malumana yung ekspresyon. "Thank you sa pagbabantay kay Yancy," sabi nito at mababa ang boses pero may pasasalamat. Umiling si Calista at ngumiti ng kaunti. "Wala pong anuman, sir." Binalik ni Mr. Quintin ang tingin sa anak. Ngumiti ng bahagya at pagkatapos ay sinabi, "Bubuhatin ko na siya. Dadaling ko siya sa office ko para doon makapagpahinga." Umusog si Calista. Nagbigay ng espasyo kay Laklan habang dahan-dahan itong binuhat si Yancy. Halatang sanay itong alagaan ng anak. Maingat ang kilos nito. Parang ayaw magising ni Yancy. Ngunit na medyo maayos na si Yancy sa mga braso ng ama, bahagya itong gumalaw at unti-unting dumilat. "Daddy?" bulong ni Yancy habang nag-a-adjust pa ang mga mata. Tumingin ito kay Calista at saka mahigpit na yumakap sa ama. "Ayoko na wala si mommy sa tabi ko." Natigilan si Calista sa sinabi ng bata at ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha. Tumingin si Mr. Quintin sa kanya, tila nag-iisip, bago muling binalingan si Yancy. "But mommy has work to do, Yancy," paliwanag nito sa anak. Mahinahon pero malambing. "We can't keep her here all the time." Pero umiling si Yancy at muling sumiksik sa ama. "No, I want mommy with me."
Hindi alam ni Kalista kung paano tutugon. Tila lalo lang lumalalim ang sitwasyon at pakiramdam niya lalong nagiging sentro siya ng hindi inaasahang atensyon. Yumakap si Yanzi sa leeg ng ama habang nakapikit pa ang kalahati ng mga mata nito. Daddy, gusto ko po kasama si Mommy sa office natin. Lambing nito. Nakatingin kay Mr. Quintin na tila nagmamakaawa. Bahagya namang umiti si Mr. Quintin at mahinahong ipinaliwanag. Yanzi, Mommy's busy. She has work to finish. Hindi siya pwedeng sumama sa atin ngayon. Ngunit umiling si Yanzi, nagmamaktol na parang hindi papayag. No, I want Mommy with me. Please, Daddy. Bumuntong hininga si Mr. Quintin. Halatang nahihirapan sa lambing at hiling ng anak. Sa wakas, tumingin ito kay Kalista. Ang ekspresyon nito ay parang humihingi ng tulong. Agad namang sumagot si Kalista. Iniisip kung paano niyang matutulungan ang mag-ama. Pwede ko naman po kayong samahan pabalik sa office ninyo. Sabi niya na nag-aalangan ngunit may ngiti sa mukha. Iniwasan ang direktang tingin kay Mr. Quintin. Halatang nabawasan ang bigat sa mukha ni Mr. Quintin. Thank you. Sabi nito at ang tinig ay puno ng pasasalamat. Muli namang umiti si Kalista. Walang anuman po yun. Kumista pa mga mata ni Yanzi, agad na sumigla. Yay! Mommy's coming with us! Malambing itong yumakap muli sa ama at sobrang saya sa nangyari. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina ni Mr. Quintin, hindi naman maiwasan ni Kalista na mapansin ng ilang mga empleyado na napapatingin sa kanila. Tila nagtatanong o nagtataka sa kanilang tatlo. Ngunit, mas napansin niya ang maaliwalas na ngiti ni Yanzi at ang tila paghinga ng maluwag ni Mr. Quintin. Pagdating nila sa opisina ni Mr. Quintin, marahang ibinaba nito si Yanzi sa couch. Halatang antok pa rin. Agad na pumikit ang bata. Dali-dali namang kumilos si Kalista para ayusin ang una ni Yanzi. Binuksan niya ang aircon sa tamang temperatura at kinumutan ng bata gamit ang malambot na tela na naroon. Mommy, mahinang bulong ni Yanzi habang nakapikit pa. Please don't leave. I'll cry if you're not here. Napatigil si Kalista sa ginawa at napatingin kay Mr. Quintin na nakatayo naman malapit sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at sa mata nito tila humihingi ng pasensya. She can really be clingy, aniya sa mahinang boses. Oo, hindi na ako aalis, sagot ni Kalista. Nakangiti habang nakatingin kay Yanzi. Ngunit bago pa siya makabalik sa trabaho, muling nagsalita si Mr. Quintin. Tumingin sa kanya na tila may ideya. Baka mas mabuti kung dito ka na lang muna magtrabaho sa office ko para hindi siya maghanap sa'yo. Nagulat naman si Kalista sa mungkahin nito, ngunit agad ding tumango. Okay lang po, sir. Umiti naman si Mr. Quintin ng bahagya. Good. I'll have my secretary bring your laptop here. That way you can keep her company while you work. Maraming salamat po, sagot naman ni Kalista. Hindi maitago ang pagkalito ngunit nagpapasalamat na rin sa kabutihan ng amo. Tumawag si Mr. Quintin sa kanyang secretary at inutusan itong kunin ang laptop ni Kalista sa desk nito. Habang naghihintay, napansin naman ni Kalista ang tahimik na pagtitig ni Yanzi habang nakayakap sa una nito. Isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Thank you, Mommy, bulong ng bata bago tuluyang makatulog muli. Napabuntong hininga si Kalista habang tumingin kay Mr. Quintin na ngayon naman ay nakaupo sa swivel chair nito. Nakamasid din sa kanyang anak. Ilang sandali lumipas, dumating na ang sekretary ni Mr. Quintin, dala ang laptop ni Kalista. Si Mr. Quintin pa mismo ang nagbukas ng pinto at halata sa mukha ng sekretary ang gulat nang makita si Kalista sa loob ng opisina. Napatingin ito kay Laklan. Tila may gustong itanong ngunit agad na nagpaalam na lang matapos iabot ang laptop. Tahimik na isinara ni Mr. Quintin ang pinto. Tsaka lumapit kay Kalista na nakaupo rin sa tabi ni Yanzi. Here's your laptop. Aniya habang inilalapag ito sa maliit na mesa sa harap niya. Thank you po, sagot naman ni Kalista. Nag-aalangan pa rin sa presensya ni Mr. Quintin habang nagsisimula siyang magtrabaho. Habang nakayuko at nagtatype sa laptop,
Hindi naman maiwasang mapansin ni Mr. Quintin ang pag-aayos niya ng posisyon. Maliit ang mesa at mukhang hindi komportable si Calista habang nagtatype. Sa halip na maghintay pa, tumayo ito mula sa swivel chair at lumapit sa kanya. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Joanne Velbar from Zamboanga City at Susan Mission from Lipa City. Maraming salamat sa pakikinig. You don't look comfortable, sabi ni Mr. Quintin. Seryoso ang nakatingin sa kanya. You can use my chair instead. Nalaki ang mga mata ni Calista sa sinabi nito. Ay, hindi na po sir. Okay lang po ako dito. No, I insist. Sagot ni Mr. Quintin. Walang bahid ng duda sa boses nito. You'll work better if you're comfortable. Pero sir, seat niyo po yan ng CEO. Sagot niya na halatang nag-aatubili. Tumayo si Mr. Quintin at tinulak ng bahagya ang swivel chair papalapit sa kanya. It's just a chair, Calista. And right now, I'm more concerned about you being able to work properly. So, sit here. Wala na nagawa si Calista kundi ang sumunod. Maingat siyang naupo sa swivel chair parang hindi mapakali. Nang mapansin ito ni Mr. Quintin, ay bahagya siyang gumiti at tumayo na lamang malapit sa couch kung saan natutulog si Yanzi. Nagpalit sila ng pwesto. At sa kabila ng pag-aalangan ni Calista, hindi mo ipaliwanag ang pakiramdam niya habang nakaupo sa posisyon na yon. Sinimulan niya magtrabaho muli. Habang si Mr. Quintin naman ay tahimik na nagbabasa ng mga files. Maya-maya, may kumatok sa pinto ng opisina. Tumingin si Mr. Quintin kay Calista at saglit bago tumingin sa direksyon ng pinto. Come in, sabi nito. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang secretary. Halatang nagulat pa ito na makita si Calista na nakaupo sa swivel chair ni Mr. Quintin. Ngunit pinilit itong bumalik sa pagiging profesional. Sir, nasa labas po mga kaibigan ninyo, sabi ng secretary. May halong kaba sa boses ito habang tumitingin ulit kay Calista bago bumaling kay Mr. Quintin. Papasukin mo sila, sagot ni Mr. Quintin. Walang pagbabago sa tono ng kanyang boses na parang normal lang ang lahat. Pagkalipas sa ilang segundo, pumasok ang dalawang lalaki sa opisina. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang tanawin sa loob. Halatang nagulat sila nang makitang si Calista ang nakaupo sa swivel chair habang si Mr. Quintin ay kalmado lang na nakatayo malapit sa couch kung saan natutulog si Yanzi. Lachlan, what's happening here? And since when did you allow your employees to work inside your office? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Hindi naman itago ang gulat sa boses nito. Bago pa makapagsalita si Mr. Quintin, mabilis ito naglagay ng daliri sa labi nito. Senyas na huwag maingay. Don't make too much noise. Mahinahon ngunit mahigpit na sabi nito. My daughter is asleep and Calista's working. Habang mas lalong nagulat ang dalawang lalaki, nagpalitan sila ng tingin bago muling tumingin kay Mr. Quintin. Pagkatapos kay Calista. Wait, bulo ng isa. Tila hindi naman makapaniwala. And who is she? Tumuro ito kay Calista na hindi malaman ang gagawin. Tumikim si Mr. Quintin. She's Calista. She's here because she's helping me while Yanzi takes a nap. Sagot nito na parang simpleng bagay lang. Hindi na nakakibo ang dalawang lalaki, ngunit halata sa kanilang mga mukha ang gulat at pagtataka. Si Calista naman ay napayuko at pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili kahit ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, napilitan ng dalawang lalaki na maupo sa mga upuang nasa harapan ng mesa ni Mr. Quintin. Kahit nakaayos ng kanilang sarili, kita pa rin sa mga mukha nila ang labis na pagtataka.
Tumingin si Mr. Quintin sa kanila habang tumayo sa tabi ng couch kung saan natutulog si Yanzi. So, ano kailangan ninyo? Tanong nito na diretso at walang emosyon. Nagkatinginan muna ang dalawang lalaki bago nagsalita ang isa sa kanila. Well, gusto ko sana namin na i-surprise visit. Ang tagal mo rin kasi sa States at na-miss ka na namin. Oo nga, dagdag pa ng isa. Tumawa ng mahina. Pero hindi namin akalain na kami pala masosorpresa. Nagtaka si Mr. Quintin. Kunot noong tumingin sa kanilang dalawa. What do you mean? Tanong nito na halatang hindi pa rin nahuhulaan ang pinupunto nila. Tumawa ulit ang dalawa. Ngunit sinubukang pigilan ang lakas nito para hindi magising si Yanzi. This is more important than we expected, sabi ng isa. Bahagyang tumingin kay Calista na agad na napayuko. Pilit na tinututok ang sarili sa laptop niya. Exactly, sabi pa ng isa. Sumandal naman sa upuan at ngumiti na makahulugan. Nakita namin si Calista sa CEO chair, tapos may natutulog na bata sa couch. Seriously, Quintin, you've been holding out on us. Explain the setup? Dagdag pa ng isa. Nakatingin kay Mr. Quintin na parang sinasadyang pang-asarin ito. This is so domestic. Nanatili si Mr. Quintin na walang ekspresyon, ngunit bahagyang napahilit ito ng sentido. It's nothing to explain, I'm just taking care of things. Sagot nito na kaswalang tono. Hindi naman makapigil ang isa sa dalawang lalaki na muling tumawa. Right, taking care of things. Sabi nito at nilagyan ng diin ng mga salita. Dahilan para mas lalong mamula si Calista sa hiya. Sa penthouse nila Clan, seryoso nag-uusap ang pamilya ni Quintin. Kanina kasi ay dumating ang magulang nila Clan, lolo at lola ni Yanzi para dalawin ang apo. Yanzi! Bungad ng ama ni Quintin. Nakaayos ang postura nito at may seryosong tono. I heard you already have a mommy now? Proud na ngumiti naman si Yanzi at ang mga mata nito ay kumikinang nasasaya habang sumagot. Yes, Grandpa, I do. I call her Mommy Calista. Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa. Oh, is that so? Tanong naman ng lola. Malumanay ngunit may bahagyang pag-aalala sa tono nito. And what made you decide to call her that, sweetheart? Tumigil si Yanzi sa paglalaro at buong kaseryosohan siyang tumingin sa lola niya. Because she's kind to me, Grandma. She cares for me and makes me happy. Nito na para bang ito ang pinaka-obvious na sagot sa mundo. Napansin naman nila Clan ang pagbabago ng ekspresyon ng magulang. Naging mas seryoso ang mukha ng lolo at lola ni Yanzi. Hindi nagtagal, nagsalita ang ina nila Clan. That is not a good thing to do, Yanzi. Aniya, diretso at may halong pag-aalala sa boses. You can't just call someone your mommy, especially if she's not related to you by blood or even through marriage. Hindi naman natinag si Yanzi. Mabilis itong sumagot habang hawak ang laruang nasa kamay. Doesn't matter. Nito at tila hindi naapektuhan sa sinabi ng lola. I want her to be my mommy. Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa. Alatang hindi sang-ayon sa sinabi ng bata. Napabuntong hininga ang lolo nito at nagsalita ulit. Yanzi, listen to me. Nito at sinubukang gawing mas kalmado ang tono. It's not proper to call someone your mommy just because you like her. A mother has a special role in your life, and it's not something you can decide on your own. Exactly. Dagdag pa ng lola nito. Ang mga matay tumitig kay Yanzi na parang sinusubukan itong turuan ng apo ng leksyon. It's important to understand that titles like mommy carry a lot of weight. You might hurt other people's feelings or cause misunderstandings just by calling someone your mommy without proper reason. Muling nagsalita si Yanzi. Matatag ang boses nito. But I don't care about that, Grandma. Sagot nito. Tinignan ng lola sa mata. Mommy Calista is kind to me. She cares for me and makes me happy. That's enough for me. Napanganga ang lolo at lola nito sa narinig.
Tumayo ang lola ni Yanzi at tumingin sa anak. Lachlan, you need to talk to your daughter about this. This kind of behavior isn't appropriate. Tumingin si Lachlan sa ina. Halatang ayaw makipagtalo pero nagbigay pa rin ng sagot. I understand. Aniya, pero tumingin din ito kay Yanzi na tila nag-aalala rin. I'll talk to her. Once Yanzi had finally fallen asleep, and the house was enveloped in silence, Lachlan's parents sat together in the living room. Their faces appeared calm, but there was an underlying concern that neither of them could hide. Anak, nagsimula ang kanyang ina. Ano bang nakita ni Yanzi kay Calista? At bakit tila gustong-gusto niyang maging ina ang babaeng yun? Ngayon lang namin nalaman na kaya niyang maging ganon. Alam namin na sobrang distant ni Yanzi sa ibang tao. Nasapo ni Lachlan ang kanyang noo. Hinanap ang tamang salita. Hindi ko rin po alam. I was just surprised as you were. But maybe it's because Calista is kind to her. Patient with her. Ngayon niya lang naramdaman ng ganon mula sa isang tao na hindi niya lubusang kilala. She's a hard worker, always giving her best. When we got to Canteen Enterprises, Yanzi suddenly called her mommy. Wala ring pag-aalinlangan na niyakap niya si Calista. Kahit pa siya yung tipo ng bata na ayaw talaga sa mga physical touch. It caught me off guard. But there was something about it. Something genuine. Kahit ang tunay niyang ina hindi niya tinawag na gano'n noon. Sandali siyang tumigil at nagbuntong hininga. I think Yanzi just feels safe around her. Napupuntong hininga rin ang magulang ni Lachlan at nakatingin ang mga mata ng kanyang ina sa kanya nang may kabuntot na lungkot. Hindi maganda ang ginawa ni Yanzi, anak. Lalo pat hindi naman tunay na ina ni Calista. It's not healthy for Yanzi to place such expectation on someone who isn't her real mother. It's a lot for Calista to carry, especially if this is all happening so quickly. Nagsalita rin ang kanyang ama na kanina patahimik. Alam namin ang mommy mo na gusto mo lang na maging masaya si Yanzi. Kahit kami, yun din ang gusto namin mangyari. But this situation isn't simple. She needs to understand that no matter how good Calista is to her, it doesn't change the fact that she has a biological mother. Yanzi can't replace one with the other. And it's not fair to either of them. Nagbuntong hininga siya at tumitig sa sahig. I know, Mom, Dad, I really do. But you have to understand, I can't stop Yanzi from finding comfort in Calista. I've never seen her this happy before. It's the first time in a long time that I've seen her smile like that. And it's because of Calista. I can't take that away from her. Even if it's not what I imagined. Nabalot sila ng katahimikan. Makikita sa kanilang mga mata ang awa. At naroon din ang pangunawa sa nangyari ngayon. I get it, anak. We all want Yanzi to be happy. After all, matinding trauma rin ang naging dulot sa kanya ng kanyang tunay na ina at ang paghihiwalay niyo ni Yasmin noon. But this isn't just about happiness. It's about building her understanding of what's real, what's lasting, and what a healthy relationship should look like. Tumango si Lachlan at mahinang boses ay sinabi niyang nauunawaan niya kung ano ang gustong iparating ng magulang niya. Batid niya na nag-aalala lang ang mga ito para kay Yanzi dahil ayaw na nila ulit itong masaktan pa. Lalo pat matinding trauma na rin ang nakuha ni Yanzi noon. Kahit naman si Lachlan ay ayaw na rin na mangyari ulit iyon. Ayaw niya masaktan muli ang kanyang nag-iisang anak. Sapat na ang sakit na naging dulot ni Yasmin sa kanilang anak matapos nitong piliin ang ibang tao. Matapos nitong pandirihan ang sarili ng anak dahil lang sa hindi raw nito ginustong magkaroon ng anak matapos nitong mapagtanto na ayaw pala nito sa lalaki, kapwa babae ang ninanais nito. The following evening after dinner, Lachlan called Yanzi to the living room. Nung isang gabi niya pa pinag-iisipan ito. At ngayon ay napagpasyahan niya na nakausapin na ang anak tungkol kay Calista. Lalo pat palagi nitong bukang bibig ang dalaga. Mas tahimik ngayon si Yanzi at makikita na nag-aalala at nalulungkot ito. Sanay na si Lachlan na laging tahimik ang kanyang anak
At naging ganito na kasi si Yanzi matapos silang magkahiwalay ng kanyang dating asawa na si Yasmin, ang ina ni Yanzi, at sumama ito sa kasintahan nitong lesbian. Ngunit ngayon, mas daman niya na ang lungkot sa mga mata ng anak. Yanzi, sweetheart, panimula ni Lachlan. Can we talk for a moment? I know you've been thinking a lot about Calista, and I want to hear how you're feeling. Yanzi, who had been sitting by the window, turned to look at him. Her small face was filled with confusion and a touch of sadness. Slowly, she walked over and sat beside him, her hands folded in her lap. Dad, nanginginig ang boses nito. Are you going to tell me na layuan ko na si Mommy Calista, right? Sasabihin niyo po sa akin na hindi ko na siya pwedeng tawaging mommy ko katulad ng sinabi nila Lola at Lola? Pero I don't want anyone else to be my mommy. I only want Calista. Siya lang po, Daddy. She's the only one who takes care of me. And she's the one who makes me feel safe. I want her to be my mommy. Please don't take her away from me. Naramdaman ni Lachlan ang paninikip ng dibdib niya. Naaawa siya sa kanyang anak. Sobrang desperado ng boses nito na para bang ikakadurog nito kung sakali man nasasabihin niyang ilalayo niya ito kay Calista. He reached out to gently lift her chin so he could meet her eyes. Yanzi, I'm not trying to take Calista away from you. Paliwanag niya sa mas mababang tono. Ang mga mata niya ay malamlam na nakatingin sa kanyang anak. I just want you to understand that a mommy isn't someone you can just choose katulad ng sabi ng lolo at lola mo. Even though I know Calista is someone very special to you, but we have to be careful about our feelings, sweetheart. A mommy has to be someone who has been there from very beginning. Someone who loves you no matter what. But I love Calista. Sagot ni Yanzi at ang boses nito ay mas lalong nanginig at ang mga mata ay mas lalong lumungkot. She's the only one who helps me when I'm scared and makes me happy. I don't want anyone else. Hindi ginawa ng totoong mommy ko yon. Hindi niya nga ako niyakap noon. But si Mommy Calista, pinuuna niyo po ako sa hita niya nung makatulog ako. Unlike my real mother na nandidire kasi anak niya ako. Na I came out of her. Nadurog ang puso ni Lachlan nang makita ang pagtulo ng luha mula sa mga mata nito. Ang labis na lungkot sa mga mata ni Yanzi ay mas lalo pang nagpasikip ng kanyang dibdib. Niyakap ni Lachlan ang anak. His arms wrapped around her small frame, holding her close. He could feel her tiny sobs against his chest, her little body trembling as she cried. Yanzi, bulong niya, I know you love Calista, and I know she's made you feel happy and loved, and that's okay. Pero gusto ko rin na maintindihan mo na komplikado ang mga bagay. Hindi porket gusto natin na pwede natin gawin o angkinin. Mas lalong hindi porket ayos lang sa atin, ay ayos lang din sa iba. And just because you love her, doesn't mean she can be your mommy. Ayoko masaktan ka, anak. But I also need you to see the bigger picture. I need you to know that no one can ever replace your real mommy, okay? Isinabsob ni Yanzi ang mukha sa dibdib niya at mas lalo lang itong umiyak. Ang maliit nitong kamay ay nakakapit na sa kanyang t-shirt. But I don't want anyone else, Dad. Ayaw sa akin ng totoo kong mommy kaya ayaw ko rin po sa kanya. I just want her to be my mommy. Please don't take her away. Mababa ang kanyang boses at mas lalo niyang niyakap ang anak. Inagod niya rin ang likod ng anak. I'm not going to take Calista away from you, I promise. She's still going to be there for you. She's still going to be a part of your life. But we have to understand that being a mommy isn't just about being there when things are tough. It's about something deeper, something permanent. Kumalas siya sa yakap. Iniangat niya ang kanyang kamay at pinunasan niya ang luha sa pisngi nito na patuloy sa pagbagsak at sa pagdaos-dos. You don't need to worry, anak. Calista will always care for you, but you also have to understand that no matter what, you'll always be my little girl, and no one can ever replace that. Not even Calista. Yanzi's sobs began to subside, though the sadness in her eyes remained.
I don't want to lose her, Dad. I don't want to lose you either. You won't lose either of us, sagot niya. You'll never lose me. And Calista won't be gone. We're all here for you, Yanzi. We all love you, no matter what. Marahan naman na tumango si Yanzi. Ang mga mata nito ay kumikinang pa rin dahil sa luha. Niyakap niya rin muli ang kanyang anak, holding her tightly as she clung to him, comforted by his warmth and his promise. I love you, sweetie. Bulong ni Lachlan, and nothing will ever change that. But you need to understand that while Calista is someone you can look up to and love, no one will ever replace your real mommy. Ngumiti at tumango naman ang kanyang anak, unti-unti, tumigil na rin ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Tumingala ito sa kanya at saka ngumiti. Isang malungkot na ngiti. I know, Dad. Bulong din ito. I'll try to understand. Ngumiti si Lachlan at pinahid ng kaunting luha sa pisngi nito. That's all I ask, sweetheart. And with that, they sat together in the quiet, the weight of the conversation lingering between them, but with the comfort that they would face it all together. Nag-overtime si Calista sa trabaho dahil ang dami niyang kailangan na gawin at tapusin. Hindi inaasahan na aabutin siya ng malakas na ulan. Sa bawat minutong lumilipas, lumalakas ang pagbuhos nito at wala siyang mahagilap na masasakyang taxi o kahit anumang transportasyon pa uwi. Napabuntong hininga si Calista habang pinagmamasa ng basang lansangan mula sa lobby ng gusali. Hindi niya rin dala ang bayong niya, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang maghintay na tumila ang ulan. Looks like you're stuck here. Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumingon siya at bumungad sa kanya si Mr. Quintin. Nakatayo ito malapit sa kanya. Nakaayos pa rin ang suot nitong business attire ngunit baka sa mukhang pagod. Hindi ko akalain nandito ka pa po, sir. Aniya na bagyang nagulat. I had to finish some work. Sagot nito at saka tumingin sa labas. Wala ka ba masasakyan? Umiling siya. Wala po, sinubukan ko mag-book ng taxi pero walang available. Nagtaas ito ng kilay bago nagsalita. I'll drive you home. Mabilis siyang umiling. Nako, hindi na po. Makakahintay naman po ako hanggang sa huminang ulan. That could take hours. Sagot nito na diretso nakatitig sa kanya. And besides, it's late. You shouldn't be waiting here alone. Nag-alinlangan siya. Hindi naman sa ayaw niyang sumabay pero nakakailang lang. Pero, you don't really have a choice, Calista. Putol nito sa kanya. There's no transport available and you'll just get soaked if you insist on waiting. So let's go? Wala na siyang nagawa kundi tumango at sumunod dito papunta sa parking lot. Habang nasa loob ng sasakyan, ramdam niyang malamig na simoy ng hangin na dala ng ulan. Tahimik lang sila ni Mr. Quintin habang nagmamaneho ito sa lansangan. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone nito. Napatingin siya rito nang sagutin nito ang tawag. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. What happened? Tanong ni Mr. Quintin. Ang tono ng boses nito ay nagbago. May halong pag-aalala at urgency. Did you give her medicine? Napakunot ang noon ni Calista. Alam niyang may nangyayari. May problema po ba, sir? Mabilis siyang sinulyapan ni Mr. Quintin bago bumaling sa daan. Yancy has a fever. They said she's burning up. Napatingin siya sa labas. Ganitong panahon kadalasan nagkakasakit ang mga bata. We should go to your house first. Hindi naman po ako nagmamadali pa uwi. Sabi niya, seryoso. Para ma-check mo si Yancy, alam ko pong nag-aalala ka pa sa kanya. Tumingin ito sa kanya saglit. Tila nag-aalangan pero sa huli ay tumango. Alright, let's go home first. Pagdating nila sa penthouse si Mr. Quintin, tahimik lang na sumunod si Calista sa kanya. Mabilis ang hakbang nito. Halatang nagmamadali at nag-aalala sa anak. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng kasambahay na halatang nagulat nang nakita siya. Good evening po, sir. Bati nito at saka lumingon kay Calista. Tila hindi inaasahan ang presensya niya roon. Nasaan si Yancy? Agad na tanong ni Mr. Quintin at diretsyo nakatingin sa kasambahay.
Nasa kwarto po, sir. Sagot nito. Tumango si Mr. Quintin bago bumaling kay Calista. Stay here. I'll check on Yancy. Bago pa siya makasagot, bumaling ito sa kasambahay. Give her a towel and something to drink. Nabasa siya ng ulan kanina. Opo, sir. Bago tuluyang umalis si Mr. Quintin, nagbigay siya ng mahinang, thank you. Ngunit mukhang hindi na siya narinig nito. Mabilis na itong tumungo sa kwarto ng anak nito. Samantala, agad naman siyang inalalayan ng kasambahay papunta sa sofa. Maupo po muna kayo, ma'am. Hindi sanay si Calista sa napagsilbihan kaya medyo naaasiwa siya. Naku, ayos lang po ako. Aniya pero mapilit ang kasambahay. Ilang sandali pa ay bumalik ito na may dalang tuwalya at isang baso ng maligamgam na tubig. Eto po ma'am, pasensya na po. Nabigla lang kami na may bisita si sir. Ngumiti siya ng bahagya, tinanggap ang iniabot nito. Thank you po. Hindi po ba kayo giniginaw? Tanong nito na halata nag-aalala. Kaunti lang po. Sagot niya habang pinupunasan ng basa niyang buhok gamit ang tuwalya. Habang iniinom niya ang tubig, hindi niya naman maiwasang mapatingin sa direksyon ng kwarto kung nasaan naroon si Mr. Quintin at Yancy. Alam niya nag-aalala ito sa anak at kahit hindi pa niya lubusang kilala si Yancy, hindi rin naman maiwasang mag-alala. Habang nakaupo si Calista, pilit niyang pinapainit ang sarili gamit ang tuwalya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Mr. Quintin. Agad siyang tumayo at lumapit dito. Okay na ba si Yancy? Tanong niya, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Mabilis siyang tinapunan ng tingin ni Mr. Quintin bago sumagot. She's crying, hinahanap ka. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso niya sa narinig. Pwede po ba akong pumasok? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Tumango naman si Mr. Quintin. Sasamahan na kita. Magkasabay silang pumasok sa kwarto. Pagpasok pa lang nila, agad siyang natanawa ni Yancy. Naputol ang paghikbi nito at namilog ang mata sa gulat at tuwa. Mommy! Masayang tawag ng bata. Parang may kung ano namang kumurot sa puso ni Calista. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi ng kama. Parang walang pag-aalinlangan. Agad siyang niyakap ni Yancy at mahigpit pa. Parang ayaw na siyang pakawalan. Mommy, I'm happy that you're here. Bulong nito habang nakapikit. Mas lalo siyang nag-alala nang maramdaman ang init ng katawan ni Yancy. Masyado itong mataas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noon nito bago lumingon kay Mr. Quintin. Uminom na po ba siya ng gamot? Tanong niya at kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Umiling si Mr. Quintin at napabuntong hininga. Ayaw niyang uminom. Tumingin siya kay Yancy at nakayakap pa rin ito sa kanya. Alam niyang kailangang makainom ito ng gamot. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod nito at parahan nagsalita. Baby, you need to take your medicine para gumaling ka kaagad. Malambing niyang sabi. Napangiwi naman si Yancy at umiling. Ayoko, mommy. Pero gusto mo bang gumaling? Tanong niya. Gamit ang malambing na tono. Napaisip saglit si Yancy bago marahang tumango. Then, you need to drink your medicine, okay? Para hindi ka nalagnatin at makapaglaro ka ulit. Pangungumbinsin niya. Tumingin si Yancy kay Mr. Quintin at para bang humihingi ng tulong. Pero sa huli, bumuntong hininga ito at tumango. Okay, mommy. Ngumiti si Calista at tumingin kay Mr. Quintin. Pwede po bang pakikuha ng gamot niya? Tumango si Mr. Quintin at lumabas ng kwarto para kunin ito. Samantala, hinaplos ni Calista ang buhak ni Yancy habang hinahabol nito ang hininga mula sa pag-iyak kanina. Good girl! Bulong niya habang isang banayad na halik sa noo ng bata. Habang nakahiga si Yancy, mahigpit pa rin itong nakakapit kay Calista. Kahit pa unti-unting bumibigat ang mga mata ng bata dahil sa antok. Mahina itong nagsalita. Mommy, don't leave, please. Muling parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya kayang iwan ito, lalo na kita pa rin ang panghihina nito sa lagnat. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata at ngumiti. I'm not leaving, baby. I'll stay here with you. Pangako niya. Napangiti si Yancy bago tuluyang pinikit ang mga mata nito. Hindi nagtagal, tuluyan ang lumalim ang paghinga nito. Sinyales na mahimbing na ang tulog. Samantala, lumapit naman si Mr. Quintin at tiningnan ng anak. Mukhang nakatulog na rin siya. Mahina nitong sabi bago nilingon siya.
Mas lumalakas ang ulan sa labas, baka gusto mong dito na muna magpalipas ang gabi. Saglit siyang natigilan, nag-aalangan sa alok nito. Pero nang marinig ang malakas na pag-ulan sa labas, alam niyang mahihirapan siyang makauwi. Sige po. Mahina niyang sagot kahit pakiramdam niya ay umiinit ang pisngi niya sa pagpayag. Tumungo si Mr. Quintin. You can take a shower here sa kwarto ni Yanzi. I'll ask the maid to bring you some clothes. Thank you po. Sagot niya at medyo nahihiya pa. Umalis na si Mr. Quintin upang tawagin ang kasambahay. Ilang minuto lang lumipas, bumalik ito dala ang damit na ipapamalit sa kanya. Nang makita niya kung kanino galing ang damit, agad niyang naramdaman ang pag-init ng mukha niya. Damit ko na lang muna ang isuot mo, the boxers were in use. Natutulog na kasi ang ibang kasambahay kaya hindi ako makahiram ng damit sa kanila. Paliwanag ni Mr. Quintin. Nakahalukip-kip habang nakatayo sa may pintuan. Parang hindi niya alam kung paano mag-react. Damit ni Mr. Quintin ang isusuot niya? It's okay po. Sagot niya, tinatago ang kaba. Mag-shower na po ako. Tumango si Mr. Quintin. I'll step out para may privacy ka. Agad siyang tumango at pumasok na sa banyo. Hindi na naghintay pa ng sagot. Pagkasara ng pinto ay napahawak siya sa dibdib niya. Ramdam ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Bakit parang bilis ang tibok ng puso ko? Tanong niya sa sarili. Huminga siya ng malalim at tumingin sa salamin. Kalma, Kalista. Kalma lang. Pero kahit anong sabihin niya sa sarili, hindi niya maitanggi na may kakaibang nararamdaman siya sa mga nangyayari ngayong gabi. Matapos niya mag-shower, kinuha niya ang tuwalya at marahang pinunasan ang muka bago tinanggal ang salamin niya. Ramdam niya ang pagod sa mga mata niya, kaya minabuti niyang huwag muna itong isuot. Matapos yon, tinagilid niya ang ulo at pinagbasa ng sarili sa salamin. Ang damit ni Mr. Quintin ay malaki sa kanya. Humampas sa hita niyang laylayan ng puting shirt nito at bahagyang lumaylay ang neckline, dahilan para ipakita ang isa niyang balikat. Ipinilig niya ang ulo at huminga ng malalim. Wala namang ibang damit na available. Wala naman siguro itong ibang ibig sabihin. Tinirintas niya ang buhok at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong penthouse, maririnig lang ang mahihinang patak ng ulan sa labas. Naglakad siya papunta sa sala at doon niya nakita si Mr. Quintin na nakaupo sa couch. Hawak ang isang tablet habang tila may binabasa. Sir, mahina niyang tawag. Agad itong lumingon at para bang huminto ang mundo niya saglit. Natulala siya. Hindi niya maipaliwanag pero sa malamlam na liwanag ng sala, parang mas gumagwapo ito. Nakasuot ito ng gray na pajama pants at isang simpleng itim na shirt. Pero tila bumagay iyon sa matikas nitong tindig. Tapos na po ako. Sabi niya halos hindi makatingin ng diretso. Saglit itong tumikim. Parang nag-aayos ang postura. Okay, nakapagpahinga ka na ba? Hindi pa naman po. Sagot niya. Hindi pa rin naman po ako naantok. Tumango ito tsaka sinabing, You can stay sa kwarto ni Yanzi or sa isang guest room kung gusto mo. Naisip niya ang batang mahimbing na natutulog sa kwarto, pero hindi pa rin siya sanay matulog sa ibang bahay. Pwede po ba akong dito na lang muna sa sala? Tanong niya. Pinagmasdan siya ni Mr. Quintin bago ito tumayo. Kung hindi ka pa matutulog, gusto mo bang uminom ng gatas? Nagulat siya sa alok nito. Ha? Hindi na po, nakakahiya. Nagpapahinga na ang mga kasambahay, ako na lang magtitimpla. Sabi nito na walang halong pag-aalinlangan sa boses. Nahiya naman siya. Pero alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya sumasang-ayon. Kaya naman tumango na lamang siya at sumunod sa kanya papunta sa kusina. Tahimik ang paligid habang binubuksan ni Mr. Quintin ang overhead cabinet para kunin ang powdered milk. Sinilip niya ito habang nakatalikod at napansin niya kung gaano kahinhin ang kilos nito. Kahit sa simpleng pagtitimpla lang ng gatas, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Who would have thought? Ang tulad niya ay pagtitimplahan ako ng gatas. Hindi niya alam kung bakit pero sa gabing yon, parang mas lumalalim ang tingin niya kay Mr. Quintin. Hindi lang bilang isang boss, kundi bilang isang tao na kayang maging maalaga at mabait sa iba. Sa sala nakaupo lang silang dalawa sa sofa. Siya may hawak na baso ng mainit na gatas. Si Mr. Quintin naman may hawak na baso ng wine.
Tahimik lang sila. Pero para kay Kalista, sobrang awkward ng sitwasyon. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin dahil masyadong malapit ang pagitan nila. Kinuha niya ang baso ng gatas at dahan-dahang uminom. Umaasang matutulungan siyang pakalmahin ang bilis ng tibok ng puso niya. Pero kahit anong gawin niya, pakiramdam niya ay hindi siya makakapag-relax ng maayos. "Are you okay?" Basag ni Mr. Quintin sa katahimikan. Muntik niya nang maibugang iniinom. Mabilis siyang tumikim bago tumango. Opo, ayos lang po ako." Pinagmasdan lang siya nito. Tila inaalam kung nagsasabi ba siya ng totoo bago bumaling sa hawak nitong baso ng wine. "Pasensya ka na," dagdag nito. "Naabala ka pa dahil sa nangyari." Umiling siya. "Ayos lang po yun, hindi naman po ako naabala." Tumingin si Mr. Quintin sa kanya at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may kakaibang emosyon sa mga mata nito. Nagpalit siya ng pwesto sa pagkakaupo. Pilit na pinapaluwag ang pakiramdam, pero hindi siya makapagpigil. "Sir?" Mahina lang ang boses niya. Halos hindi sigurado kung dapat ba niya itong itanong. "Yes?" Huminga siya ng malalim bago dahang-dahang nagtanong. Pwede ko po bang malaman kung ano pong nangyari sa..." Binitiwan niya ang titig niya sa hawak na baso at tiningnan si Mr. Quintin sa mata. "Sa mami ni Yanzi?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Quintin. Para bang may bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Hindi ito agad sumagot. Pinanood niya ito habang dahan-dahang inilalapag ang baso ng wine sa mesa. Nakatingin lang ito sa harapan. Tila nag-iisip ng malalim. Alam niyang dapat yata hindi na lang siya nagtanong pero gusto niyang malaman. Gusto niyang maunawaan kung bakit tila may lungkot sa mga mata ni Yanzi tuwing nababanggit ang tungkol sa ina nito. At gusto rin niyang malaman kung bakit parang may bigat din sa puso ni Mr. Quintin tuwing napag-uusapan ito. Nakita ni Kalista ang pag-aalangan sa mukha ni Mr. Quintin kaya agad siya nagsalita. "Ayos lang po kung ayaw niyo pong sagutin." Mahina niyang sabi. Ayaw naman niyang ipilit kung masyadong personal ang tanong niya. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pero maya-maya ay huminga ng malalim si Mr. Quintin at nagsalita. "Magtagal na kami naghiwalay." Aniya na may bahagyang lungkot sa tinig. 4 na taong gulang pa lang si Yanzi nung mag-file siya ng divorce. Hindi naman kumibo si Kalista. Nakinig lang siya ng mabuti. Hindi na siya masaya sa akin noon. Dugtong na Mr. Quintin at nakatingin sa baso ng wine na nakapatong sa mesa. Lalo na nang makilala niyang kasintahan niya ngayon. Kasintahan? Hindi napigilang ulitin ni Kalista, bahagyang naguguluhan. Tumango naman si Mr. Quintin. Napagtanto ni Yasmin na babae rin ang gusto niya at nagsisisi siya na ako ang pinakasalan niya at nagkaroon pa siya ng anak sa akin. Napakurap si Kalista. Hindi niya inaasahan ang revelasyong iyon. Noong una hindi ko rin alam, diretsong sabi ni Mr. Quintin. Pero nakita ko na lang isang araw na wala na siyang pagmamahal para sa akin. Hindi na siya masaya. At hindi ko na siya masisi kung gusto niyang sundin kung ano man ang totoo niyang nararamdaman. Tahimik lang si Kalista. Hindi niya akalain ganito palang pinagdadaanan ni Mr. Quintin. Pero ang pinakanasaktan sa nangyari, si Yanzi. Napatingin siya kay Mr. Quintin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lungkot sa mukha nito. Yanzi adored her mom. Kahit gaano siya kabisi noon, hinahanap-hanap niya ang oras nito. At nung bigla na lang siyang umalis, hindi niya matanggap. Napayuko si Kalista. Alam niyang mahal na mahal ni Yanzi ang ina nito at iniwan ito ng ganun lang. Akala niya babalik pa ang mami niya. Dugtong ni Mr. Quintin. Ang tinig ay tila may bigat. Pero hindi na siya bumalik. At kahit ilang beses ko siyang ipinaliwanag kay Yanzi, hindi niya matanggap kung bakit kailangan siyang iwan. Naramdaman ni Kalista ang kirot sa dibdib niya. Lalong tumindi ang awa niya para kay Yanzi. Pinili ni Kalista na matulog sa tabi ni Yanzi. Habang nakahiga siya, hindi niya maiwasang paulit-ulit na isipin ang sinabi ni Mr. Quintin. Ang lungkot sa tinig nito,
ang bigat ng kwento tungkol sa ina ni Yanzi at ang hiling nitong manatili siya sa tabi ng bata. Alam niyang hindi madali ang lahat para kay Yanzi at kahit hindi niya ito tunay na anak, alam niyang gusto niyang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Sa mga ganitong iniisip, hindi niya namalayan na unti-unti na siyang dinalaw ng antok hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, may naramdaman siyang malambot at mainit na bagay na dumampi sa pisngi niya. Hindi niya agad namulat ang mga mata pero maramdaman niyang muli ang halik. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Pagdilat niya, bumungad sa kanya ang nakangiting si Yanzi. "Good morning, Mommy!" Masiglang bati nito. Napangiti siya. Agad na niyakap ang bata. "Good morning din, baby!" Sagot niya tsaka ginantihan nito ng halik sa pisngi. Natawa si Yanzi at mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. "I'm so happy you stayed," bulong nito. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong init sa puso niya ang naramdaman niya sa sinabi ng bata. Ngunit nang mapansin niyang may isa pang presensya sa loob ng silid, dahan-dahan niyang itinaas ang tingin at halos mapatalon siya nang makita niyang naroon si Mr. Quintin, nakatayo sa may pintuan at nakangiti habang nakatingin sa kanila. Doon niya lang na-realize na nakita nito ang lahat ng nangyari. Biglang uminit ang kanyang pisngi, lalo na nang magtama ang mga mata nila. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nahiya, pero agad siyang bumati. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Good morning po, sir." Nagtaas ng kilay si Mr. Quintin, tila naaaliw sa naging reaksyon niya. "Good morning." At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, lalo lang siyang nag-init sa pagkakatitig nito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang masayang umaga, sabay-sabay silang bumaba para mag-almusal. Kitang-kita sa mga mata ni Yanzi ang kasiyahan habang kumakain kasama sila ni Mr. Quintin. Hindi nito matanggal ang ngiti sa labi, lalo na kapag kinakausap siya ni Calista o ng kanyang ama. Habang nag-aalmusal, biglang nagsalita si Mr. Quintin. "Nagpabili ako ng mga damit na maisusuot mo sa sekretary ko." Aniya nang habang nakatingin kay Calista. "Para hindi ka na kailangan pa umuwi bago pumasok sa opisina. Baka mahuli ka pa kung babalik ka pa sa unit mo." Nagulat naman siya sa sinabi nito. Hindi niya akalaing pati yun ay naisipan ng boss niya. Napatingin siya kay Mr. Quintin na talatang nag-aalangan. Sir, hindi na po sana kayo nag-abala." "Wala yon." Putol nito sa sasabihin niya. "I already asked my secretary to handle it." At dahil wala naman siya magagawa, wala siyang ibang nasabi kundi, "Thank you po." Napangiti naman si Yanzi at excited na tumingin sa kanya. "Mommy, sabay-sabay na rin tayong pumasok sa office." Napangiti na lang siya sa sigla ng bata. Hindi niya rin mapigilan ng kilig na dulot ng pagiging malambing na to sa kanya. Pagkatapos ng almusal, naghiwa-hiwalay muna sila para maganda. Si Calista at si Yanzi ay nag-shower, habang si Mr. Quintin ay nagbihis na rin. Nang matapos sila, sabay-sabay silang lumabas ng penthouse at pumasok ng sasakyan. Para silang isang masayang pamilya na laging magkakasama sa mga pinupuntahan. Sa pagdating nila sa kumpanya, lahat ng empleyado ay napalingon sa kanilang tatlo. Lalong nagulat ang mga ito nang makita si Calista na kasama si Mr. Quintin at ni Yanzi na para bang isang pamilya. Maraming nagbulungan at ang iba ay napansin agad ang damit na suot ni Calista. Hindi ang dati nitong office attire, kundi ang damit na ipinamili para sa kanya. Lalong naging palaisipan sa mga empleyado ang nangyayari. Samantala, hindi naman mapigilan ni Calista ang pagka-conscious sa mga tingin na binabato sa kanila. Alam niyang may mga haka-haka ng mga ito, pero nagbuntong hininga na lang siya at sinabihan ng sarili na wag na lang intindihin yon. Ang mahalaga, maayos si Yanzi at maaga silang nakarating sa opisina. Pagdating ni Calista sa opisina, hindi pa man siya nakakaupo nang biglang sumulpot ang best friend niyang si Sophie. Bit-bit ang coffee cup nito habang may malisyoso na ngiti sa labi. Uy! Panimula ni Sophie sabay siko sa kanya. "Anong meaning ng sabay niyong pagdating ni Sir Lachlan? At kasama pa si Yanzi Para talaga kayong isang buong pamilya." Napabuntong hininga si Calista.
Sophie, trabaho muna ha. Huwag mo akong iwasan. Ani Sophie sabay upo sa tabi niya. Ano yan? Kung wala talaga namamagitan sa inyo ni Sir Quintin, bakit sabay kayong dumating, Aber? At bakit parang komportable na kayo sa isa't isa? Napailing siya. Wala ngang ganun, sagot niya. Pero halatang nagpanik siya kaya lalong kumindat si Sophie. Talaga lang ah. So, explain mo kung bakit sabay kayong dumating? Napabuntong hininga si Calista bago sinagot ang tanong nito. Kasi nagpalipas ako ng gabi sa penthouse niya. Ha? Malakas ang reaksyon ni Sophie kaya napatingin sa kanilang ibang empleyado. Nagpalipas ka ng gabi sa penthouse ni Sir Quintin? Oh my gosh, Calista. Tapos gusto mong maniwala ako na walang something sa inyo. Napailing siya at sinimulang ipaliwanag. Sophie, ang lakas ng ulan kagabi. Wala akong masakyan. Nag-overtime din si Mr. Quintin kaya inalok niya akong ihatid. Kaso, biglang tumawag yung kasambahin niya. Inaapoy doon ng lagnat si Yanzi. Kaya dumaan muna kami sa penthouse niya tapos ayaw kang paalisin ni Yanzi kasi hinahanap ka niya. Kaya ikaw ang nag-alaga sa kanya. Putol ni Sophie. May kilig sa tono ng boses. How did you... Aba girl, parang K-drama ko na yung napanood ah. Sabay tawa ni Sophie. Oh, tapos... Napahawak si Calista sa sentido. Tapos yun nga, since malakas pa rin yung ulan, doon na muna ako nagpalipas ng gabi. Inalok niya akong mag-shower. Tapos nagpa-ready siya ng damit para sa akin. Pero si Mr. Quintin mismo ang nagbigay... Oh my gosh. Natapan ni Sophie ang bibig niya. Nanginginig sa kilig. So ibig sabihin, suot mo ngayon ang pinimili niyang damit para sa'yo? Yeah. Nahihiyang sagot ni Calista. Napakapit si Sophie sa braso niya at malakas na bumulong. Girl, kung hindi pa ito isang malaking red flag, na in love ka na kay boss, ewan ko na lang. Kahit hindi naman. Depensa niya, pero halatang namumula siya. Hindi raw. Bulong ulit ni Sophie. Tapos si Yanzi pa, tinatawag kang mommy? Hay nako Calista, may nararamdaman ako. At hindi to sipon, kundi kilig. Hindi talaga. Napapikit pa siya sa frustration, pero hindi niya maitago ang bahagyang ngiti niya. Girl, watch out! Sabi ni Sophie na nakangiti pa ng pilya. Mukhang may magpapabago na ng status mo from single to taken. Soon. Noong lunch break, pumunta sila Clan at Yanzi sa office floor kung saan located ang opisina ni Calista. Hawak ni Yanzi ang kamay ng ama at kitang-kita sa mga mata nito na excited itong makita si Calista. Noong narating na nila ang office floor, isa-isang bumati sa kanila ang mga empleyado roon. Dad, can we ask Mommy to join us for lunch? I really want her to eat with us. Tiningnan nila Clan si Calista na abala sa trabaho nito. Sure, sweetheart, but we'll ask her if she has time. Excited na lumapit si Yanzi kay Calista at sinundan niya naman ang anak. Nagtataka na nag-angat ng tingin sa kanila si Calista at unti-unti na sumupil ang ngiti sa labi nito. Mommy, can we eat lunch together? Dad says it's okay, but only if you're not too busy. Calista hesitated for a moment, glancing at the pile of paperwork in front of her. I'd love to, but I have few things I need to finish up first. You can join us, sabi naman nila Clan. Hindi maganda na lilipasan ka ng gutom. And besides, pasasalamat ko na rin to sa tulong mo sa amin kagabi. Well, if you put it that way, nagkatinginan ng ilang mga empleyado lalo na nung umalis na silang tatlo. Si Sophie na nasa kabilang desk ay napangitiin at iling na lamang sa isip nito. Kahit pa paulit-ulit na i-deny ng best friend niya ang totoo, lalabas at lalabas pa rin talaga. Siguro nga ay walang relasyon ng dalawa. Marahil ay hindi rin si Calista ang tunay na ina ng bata ngunit hindi rin maitatanggi na napapalapit na ang mag-ama kay Calista. Magmula nga noon ay naging malapit na sa kanyang mag-ama, lalong-lalo na si Yanzi na talagang mommy na ang turing sa kanya. Ipinaliwanag naman nila dito na hindi talaga siya ang tunay nitong ina, pero ayon kay Yanzi ay hindi yan mahalaga dahil siya raw ang gusto nitong maging ina. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang napapalapit sa kanyang mag-ama. Hindi niya namalayan kung kailan eksakto nagsimula,
Pero unti-unti naging bahagi na ng araw-araw niyang buhay sina Mr. Quintin at Yancy. Si Yancy na palagi nakasunod sa kanya, na laging nakangiti tuwing kasama siya. Ang batay hindi lang basta tumatawag sa kanya ng mommy. Ramdam niya na talagang kinikilala siya nitong pangalawang ina. Tuwing iyakap ito sa kanya o hihilinging huwag siyang umalis, may kung anong init na pumupuno sa puso niya. At sila clan na kahit laging seryoso ay magkakaibang lambing kapag kasama siya at ng anak. Isang lalaking may tapang at tikas pero may puso para sa anak nito. At higit sa lahat, mabait ito sa kanya. Sa tuwing nasa paligid niya ito, hindi niya mapigilang mapansin ang maliit na bagay. Kung paano siya nitong tinitingnan ng may pag-aalala kapag pagod siya. Kung paano nito inaalala ang kapakanan niya sa maliit na paraan. Kung paano nagiging malambing ang boses nito tuwing tinatawag siya. At siguro nga, doon siya nagsisimulang mahulog. Hindi niya dapat maramdaman ito. Hindi siya dapat umibig kay Mr. Quintin. Pero, paano niyang pipigilan ang puso niya? Kung sa bawat araw na kasama niya ito, lalo lang siyang nahuhulog. Alam niyang malabo. Alam niyang baka hindi pa siya kailanman magustuhan ito. Ngunit kahit pilitin niyang ipagkaila, kahit anong gawin niyang pagpigil, hindi niya kayang pigilan ng sarili niyang mahalin ito. Dumating ang araw ng mga puso at hindi inaasahan ni Calista ang mangyayari. Pagdating niya sa opisina, nagulat siya nang makita si Mr. Quintin na may hawak na bouquet ng pulang rosas. Napatingin siya sa paligid. Tiningnan niya kung may ibang tao ba sa likuran niya, pero walang iba. Nang muli niyang binalik ang tingin kay Mr. Quintin, nakangiti ito at iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Para sa'yo. Sabi nito sa isang malamig ngunit may lambing na tinig. Halos hindi niya alam kung paano tatanggapin niyon. Para po sa akin? Tanong niya. Halatang naguguluhan. Tumango naman si Mr. Quintin tsaka marahang tumikim. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Calista. Napakurap siya at biglang kinabahan. Ano po yun? Pwede ba kitang ligawan? Nanlaki ang mga mata at hindi agad makapagsalita. Po? Nakangiting tumingin naman si Mr. Quintin sa kanya at halatang hindi nagbibiro. Gusto kitang ligawan, Calista. Para siyang natutulala. Hindi niya inaasahan ito. Kahit kailan, hindi niya naisip na aabot sila sa puntong to. Liligawan niyo po ako? Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi, pati ang kaba sa dibdib niya. Gusto niyo po ba ako? Yes, diretsong sagot ni Mr. Quintin. I like you. Parang huminto ang oras. Hindi lang dahil gusto ko ng anak ko. Dugtong nito, seryoso ang tono. Gusto kita bilang ikaw, Calista. Hindi ko alam kung kailan at paano ako nahulog sa'yo, but one thing I know, I like you. Parang hindi siya makahinga. Ang lalaki matagal niya nang pinipilit na huwag mahalin, ngayon ay nagsasabi ng nararamdaman nito para sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Kahit nanginginig pa ang kanyang kamay nang tanggapin ang bulaklak. Sige po. Sagot niya na mahina ngunit puno ng emosyon. Papayag po ako na ligawan niyo ako. At doon nagsimula ang kanilang opisyal na panliligaw. At sa araw na sinagot niya si Mr. Quintin, walang ibang mas naging masaya kundi si Yancy. Halos hindi ito magkamayaw sa pagtatalon at pagyakap sa kanya. Mommy, Daddy! Sigaw ni Yancy at yakap silang dalawa. Yay! I'm so happy! At sa sandaling yon, habang nakatingin siya kay Mr. Quintin at sa masayang si Yancy, doon niya napagtanto na siguro tama lang na mahalin niya ang lalaking nasa harapan niya. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Calista. Ang pagkikita ni Yancy at ang ina nito, si Yasmin. Nagpatawag ng pag-uusap si Yasmin at bagaman nag-aalangan si Mr. Quintin, hindi niya ito tinanggihan. Sa isang tahimik na coffee shop, nakaharap silang tatlo. Si Yancy, si Mr. Quintin at si Yasmin. Kasama rin si Calista, ngunit pinili nitong manatili sa isang sulok upang bigyan sila ng espasyo. Kitang-kita sa mukha ni Yasmin ang kaba habang nakatingin kay Yancy. Anak, mahina ngunit puno ng emosyon ang tinig nito. Pasensya na kung ngayon lang ako lumapit ulit.
Alam ko ang dami kong pagkukulang sa'yo. Hindi ko dapat ginawa sa'yo ang ginawa ko noon. Hindi ko dapat pinaramdam sa'yo na hindi kita gusto dahil mahal kita, anak. Kaya patawarin mo sana ako. Tahimik lang na nakatingin si Yancy sa kanya. Walang ekspresyon sa mukha. Si Lakla naman ay nakamasid lamang. Pinapayagan ng anak na magdesisyon kung paano nito gustong harapin ang sitwasyon. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Yancy tsaka binitawan ng isang ngiting hindi niya alam kung may lungkot ba o wala. Pinapatawad na kita. Nagulat si Yasmin. Kita ang bahagyang pagluwag ng kanyang pakiramdam. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Yancy ay parang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Tanggap kita bilang ina, patuloy ni Yancy. But if you're asking kung handa na ba akong bumalik tayo sa dati, yung uhaw na lagi ako sa atensyon mo, yung kailangan kong magmakaawa para lang sa kaunting oras mo, at kailangan kong pagtiisan ng pandidiri mo sa akin. Tumigil ito sandali, tumingin ng diretso kay Yasmin. I'm sorry, hindi na po babalik yon. Napakurap si Yasmin. Halatang nasasaktan sa narinig. Masaya na po ako. Dagdag pa ni Yancy, tsaka mahigpit na hinawakan ang kamay ng amang si Mr. Quintin. Masaya na po ako kay Mommy Calista at kay Daddy. And I know masaya ka na rin sa taong pinili mo kaysa sa akin. Sarili mong anak. Hindi alam ni Yasmin kung ano ang sasabihin. Kita sa mukha niya ang lungkot at pagsisisi. Pero wala na siyang magagawa. Tahimik na hinawakan ni Lakla ng balikat ng anak. Let's go. Tumayo si Yancy at sumunod sa ama. Habang papalabas sila, napatigil si Yancy at muling tiningnan ng kanyang ina. Thank you, Mommy. Mahina nitong sabi. Dahil kahit saglit lang, naging mommy kita. At pagkatapos ay tuluyan na silang umalis. Habang naglalakad palabas, nilingon ni Calista si Yancy. Hindi niya inaasahan ang lahat ng nangyari, pero isang bagay ang sigurado. Ang batang ito, sa kabila ng sakit ng pinagdaanan niya, ay natutong mahalin ang sarili niya. At ngayon, bahagi na siya ng bagong pamilya na totoong nagmamahal sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!